prior to that, may nakausap akong teacher po ng isang public school, ilagay natin public school dito sa Cainta, na siya talaga yung nagulat ako sa kwento niya na marami raw siyang mga estudyante na nahuhulihan niya na may hawak-hawak na vape sa school. No? Public school teacher. Sa public school, yes. Oo. Na elementary school. Elementary, hindi high school. Elementary, high school. Mas ano, no? Mas alarming kasi mga... Ang age niya, di ba? Nasa 12 years old, wala pa hindi pa mga teenager. Yung mga high school, nagsisimula na mag-ano yun. Oo, sa mga high school, yan yung adolescent. Adolescent. Pero eto, elementary, no? Kaya very alarming. Nagulat ako na may mga vape daw hawak. And nung nahuli nila, ang sumbong ng mga bata, ito'y galing daw sa isang tao. Na itong tao na raw to, na ang pinagkuhanan daw ng e-cigarette or vape, galing daw sa basurahan. Diba? Diba? Na lalong mas mas nakakagulat, nakaka-alarm. Kasi syempre, yung vape na nga mismo na yun, yung mga tinapon, yung mga dispose na. Opo, hindi, pero yung vape na yun, may nasa loob ng vape, talagang alam naman natin na yung chemicals niya, hindi maganda sa katawan. Diba? Lalo na pa kaya, na ito'y kapag galing pa sa basurahan. Ibig sabihin, ginamit ito ng ibang tao, tapos nahalo-halo na sa mga ibang basura, edi mas lalong harmful para sa mga bata. So, talagang nakakatakot to, nakakagulat. Gaano karaming mga bata ang nakaano rito? Yes, oo. Gaano karami po? Actually, wala pa tayong numbers, no? Or kung tawagin natin na sa statistics kung ilan yung batang natin, ilang bata yung nakasubok nito. Pero syempre sa sumbong pa lang ng guro na yun. Diba? Parang nakakalungkot na yun. Baka hindi lamang sa school na yun nangyayari, baka sa marami pang school dito sa ating bayan. Di po ba? At hindi lang sa mga school, baka sa mga communities. Di ba? Sa mga communities na sa mga kabataan dito sa vicinity natin sa bayan ng Cainta, baka may mga gumagamit na rin ng vape na ganito. No? Kaya maganda, nung binanggit natin to sa privilege natin, yung ating Vice Mayor nagsabi agad na may paimbestigahan ito sa ating peace and order, no, Council. So, ayun, let's wait, no? And dahil napasok ko na rin, meron na rin tayong ginawang draft ordinance regarding dito, no? Sa pag-vape ng minor. Siguro sa committee meeting, no? Sana nandiyan kayo. Pwede ano? Para makita nyo rin kung anong magaganap sa committee meeting natin, sa public hearing. Baka doon marami pang mga kwento tungkol sa pag-vape ng mga kabataan. So ano po yung magiging content ng ordinance na yan natin? Mas hipitan pala. Yes, dito sa dito sa ating draft, no? Katulong syempre yung ating committee ng health, no, na Consiluro, na meron na talaga tayo existing na anti-smoking law pero dito po sa mas comprehensive po yung gagawin natin dito sa vape law na to, na talagang ipe-penalize po natin yung mga nagbebenta sa mga minors. And then yung mga minors po, kung maaari, makakonfiscate po natin yung nilalaman ng draft po. Sa first offense, confiscate po natin yung gamit, yung vape, no? Or pag nahuli ulit sa susunod, pwede natin dalhin sa social worker natin para maturuan yung bata, no? At pati na rin yung kanyang mga magulang, no? So, mas natin, kasi naniniwala po ako na tayo pong mga nasa gobyerno, no? Lalong-lalo na kami nasa legislative, no? Nandito po kami upang protektahan natin yung nakararami, lalong-lalo na po yung mga minors natin. Laban sa mga alam naman natin na hindi talaga maganda sa kalusugan. Nakakalungkot dahil yung vape, sinasabi nila na parang pag nakikita po natin yan, parang yung pag-vape o yung pag-i-cigarette, parang ang cool. Na yung mga kabataan, lalo silang naiinganyo gumamit nito. Di ba? Kung mapapansin po ninyo sa mga vlogger,
Vlogger, ayoko naman silang sisihin, no? Siyempre, Bakit ang sama, no? naghahanap buhay yan. Pero may mga beef sila na talagang kumbaga parang kinukulture natin siya na ito ay parang okay lang. Pero para sa akin, no, sa mga bata, siguro dapat tayong mga matatanda, tayong mga nandito sa gobyerno, siguro ito yung way natin para maayos natin yung kanilang future, no, para maiwas sila sa ganyan. Sa national law, within 100 meters, dapat walang nagbebenta ng kahit anong mga vices. During yung committee hearing ba tawag nun, Yes. i-invite niyo po ba yung mga vape stores dito? Pwede po, yes, opo. Ay, okay. Opo. Maimbitahan din po natin sila para lalo na po syempre ang opisina para po mag-handle po doon yung BPLO, yun po yung nagre-regulate kung hanggang saan po talaga dapat sa mga eskwelahan, no? Lahat po ng vices hindi lamang po vape, sigarilyo, alak, no, alcohol drinks, mga 100 meters bawal po tayo. Pinagbabawal po ng national po natin. So itong kwento sa amin, teacher lang to. Ako, isa pong guro. Tapos mga estudyante niya. Public teacher, mga estudyante po siya na yun nga po, nahuhuli niya na may hawak na vape. At sabi ng mga bata sa basurahan daw nakuha. Yes. At bakit doon tinapon? Malapit sa school o ano? Within the, hindi naman po siya ganun, yung pagkaka, May nagbigay. hindi po binigay. Binibenta po ito sa halagang 20 pesos. Aba? Hindi to nadampot ng mga bata. Hindi po nadampot So ng mga binenta. Binibenta. So alarming kasi ibig sabihin yung bata bumibili. Paano sila doon natuto? Di ba? Siguro nakikita nila sa matatanda. Syempre, masakit man po isipin. Sa schools, Ang mga kabataan natin, kung talagang, syempre, nakikita nila sa matatanda yung paggamit ng vape. Pakala nila, ito yung maganda. Yung pagbabantay ng LGU, yung mga barangay towns natin sa mga paligid ng schools. Paigtingin pa natin lalo. Yes, opo. Makakatulong po natin dyan yung ating barangay, no? Lalo na yung SK, no? Para sa pag-disseminate ng pinagbabawal po ang paggamit ng vape sa mga minors, no? Yun po yung ating ini-encourage. Pati yung ating mga sangguniang kabataan, sila mismo yung mag-start, no? Para ma-disseminate natin to, para yung kumbaga yung culture masira natin yung kultura na okay lang yung pagbe-vape ng mga minor de edad. Alam niyo po, kuya, based na rin sa ating pagre-research po, biruin nyo, marami pong bansa dito sa Asia na pinagbabawal ang pagbe-vape. No, kasi ang sabi business study abroad na talagang hindi pa alam kung ano yung harmful effects nito. Kaya dito sa ating bansa, ito po yung legal. Ano po? Ako tinutuwid ko lamang po nung ito yung legal. Wala tayong magagawa. Ito yung national law. Ito yung pwede itong bilhin, lalong-lalo na mga nakakatanda, ng mga legal age, no? Pero itong pinaglalaban lang po natin ngayon, para po sa mga minor de edad. No? Para sa minor lang po ito. Hindi natin po sinasaklawan ang batas na pambansa, yung national law, na pinapayagan yung mga nasa tamang edad. Ito para sa minor de edad. Laban lamang po ito sa mga nagbe-vape na mga minor de edad. Yun lamang po.